Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Mahal na Jesus, yung matamis ba na presensya, yung pinadama sa amin sa araw nito. Maraming salamat, Mahal na Jesus, sa paglangis nyo sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan instrumentalists, sa pagbibigay. Salamat po sa mga anak ng matatapat. Sa pag-aaral ng salita, mahal na po ko magpala sa ganakil akong magawa o masalamat ko sa inyo. So nang dalangin namin ginagalang mga pastor. Bless the children once again, Lord, through the word. Aking sinasaway lahat ka ng kaaway. I binding of Satan in the name of Jesus. Demons of unbelief and doubt, and opposing spirit, I command you in Jesus' name. Kasal, kasal. Right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power be unto the Lord our God, our Lord Jesus Christ, the only Lord God, the Almighty God. I'd like to give double honor, respect, to our beloved Pastor, Evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanang mga beloved children. Nabati ko rin po lahat. Nabati ko rin ang isa sa mga apo natin mga pastor. One of the children, our beloved Mr. Paul, beloved Ted, beloved Paul Almeida, beloved Siren, sama po natin. And beloved in-laws natin, beloved Minister Pauls. Hallelujah. Binabati ko rin po lahat ating beloved preachers, beloved co-workers, mga instrumentalists, choir members, ating mga webcast viewers, at sa inyo lahat, kinamahal. Magandang hapon po. Puri natin malapit noon. Kindly read Matthew chapter 24, verse 15. Then, Matthew chapter 16, verse 18. Mateo 24, talata po ay 15, 16. 15. Kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Mamaya, sundan natin. Maya konti. Matthew chapter 16, verse 18. Kung magkagayoy, sa 15. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa mamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. So, our topic for today is the mountain of the Lord. Ang bundok ng Panginoon. Sabi sa 16, ako lang pumabasa. Ano sabi dyan? Kung magkagayoy, magsitakas sa mga bundok ang nangasa Judea. Kailan daw magsisitakas sa mga bundok yung mga nasa Judea? Ang sagot nandiyan sa 15. Kung pakibilis yung paglipat sa talata. Kailan magsitakas sa bundok? Yung mga nasa Judea. Yun po kung nakita na yung kasuklang-suklang na paninira na sinalita sa magitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Kailangan unawain kasi masyado po itong masyadong controversial. Pakiayos yung sound natin na mahal, parang masyadong hindi maintindihan.
unawain daw ng mabasa. Kasi nga, controversial tong talata na yan. Yung, pag nakita na yung kasuklang-suklang na paninira na sinilita ni Propeta Daniel, kailangan daw magsitakas na mula sa Judea, papuntang bundok. Yun ang... Kaya, sinabi dyan, unawain daw na bumabasa. Bakit kailangan unawain? Kasi masyadong mahiwaga. Yung tinutukoy dyan na kasuklang-suklang na paninira. Ngayon, noong unang panahon, yung nakaraang templo, kasi wala nang templo sa Israel ngayon, yung literal na templo. Wala na po. Wala nang second temple. May unang templo sa Israel, kalawang templo, at mayroong ikatlong templo. Ngayon, wala na pong templo ngayon. Yung ikalawang templo na kung saan sinabi dyan na Propeta Daniel, may kasuklang-suklang na paninira na sinalita ni Propeta Daniel. Yung po nangyari nung ikalawang templo. Kung saan nag-alay po doon ng baboy sa loob ng templo, yung mga Antikristo. Si Epifanes, nandiyan sa history. Bawal po yan sa templo dahil yung templo po ay banal. Amen? Ang inaalay doon ay yung mga itinalaga lamang ng Diyos na alay na para sa templo. Katulad ng mga baka, mga kambing, tupa. Yun ang inaalay doon. Binubuhos ang dugo. Pero nung pasukin ng mga Romano, nag-alay po sila ng baboy. Kaya po tinutukoy dyan na kasuklang-suklang na paninira na sinabi ni Propeta Daniel. Kaya unawain daw mababasa. Kasi tapos na yon. That was happened in the second temple hundreds of years ago. Daang taon na nakalipas. Nung mag-alay ng baboy doon, si Antiochus Epiphanes III. Alala ko pa yung isang Romano na Roman soldier, o Roman general, o Roman emperor, si Antiochus Epiphanes. Mababasa niyo yan sa world history. Nag-alay ng baboy sa loob ng temple. Kaya, yun tinutukoy ni Propeta Daniel, pag mayroon ng kasuklang-suklang na paninira. Paninira kasi yun eh. Kasi yung lugar na yun, ang pwede lang ialay, yung itinalaga ng Diyos na dapat ialay. Amen? Pinili na hayop, yung malilinis na hayop. Yeah? Alam nyo naman yan. Pero dahil may sinabing unawain ang bumabasa, yun po ay anino lamang ng pinaka-final na kasuklang-suklang na paninira. Mayroon pa pong panghuling paninira during the last days, before the rapture. Bago dagitin ng mga banal, mayroon pang kasuklang-suklang na paninira. Kaya sinabi, unawain na mababasa kasi yung unang paninira, hindi pa yon. Mayroon pang huling paninira. Pag nangyari na yan, yun na yung pagdagit ng mga banal. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ang tanong, nandito na ba yung huling paninira? Yes, nandito na. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Kaya sabi dyan, sa
15, when pag nakita nyo na yung kasuklam sa paninira na sinalita na sa magitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal. Unawain mo basa. 16. Balikan po ng 16. Kung magkagayoy, magsitakas sa mga bundok ang nasa Judea. Pag nangyari na raw yan, yung mga nasa Judea, kasi at that time, yung Judea o Judah yun ginawang Judea. Yung nasa Judea, yan po yung syudad. Yan po yung pinaka-sentro na syudad sa Israel nung araw. Yan po pinaka-syudad nung araw. Yung nasa Judea, nasa syudad, ay huwag na manatili sa syudad. Pag nandun dyan, nagkasuklang-suklang. At sa ating panahon, yung mga nasa syudad, tumakbo na raw sa bundok. Masyadong mahiwaga yan, minamahal. Kaya nga ngayon, marami na mga Christian na sa bundok. Alam niyo, iba't iba mga bansa, marami ng mga Christians nasa mga kuweba na, even in Canada, America, kahit sa ating bansa. Marami kong kakilalang pastor na nasa bundok na sila. Marami silang inaalagaan mga hayop. Wala naman masama kung maghanda ka. Kasi sa Biblia kasi, dalawang klase yung bundok. Amen? Dalawang klase yung bundok. May literal na bundok, may spiritual na bundok. Basahin mo na natin yung spiritual na bundok. Dito sa Propeta Isaiah 2:2 at 3. Isaiah 2:2 at 3. At mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa tuktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol at lahat ng bansa ay nagsisiparoon doon. At maraming bayan ay magsisiyaon at magsasabi, halina kayo at tayo magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, at tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan at tayo magsisilakad sa kanyang mga balandas. Sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Ulitin natin, isa-isahin natin naman para maunawa natin mabuti. At mangyayari sa mga huling araw. Ayan, huling araw. Nasa huling araw na ba tayo? Ilang mahal? Nasa huling araw. Kasi may mga hula sa Biblia na nangyari na. Pero ang tawag dyan, dual for fulfillment. Marami kasing hula sa Biblia na dual ang fulfillment. Na-fulfill na noon partial, then the complete fulfillment will be in the last days. Ito, at mangyayari sa mahuling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas na mga burol at lahat ng mga bansa ay magsisiparoon doon. 3. At maraming bayan ay magsisiyaon at magsasabi, halina kayo at tayo'y magsiyaon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob. Ayan. Bundok, metaphorically, bundok, tumutukoy po sa bahay ng Diyos. In our time, sa church. Amen? Pag sinabing bahay ng Diyos, sa panahon natin, walang ibang tinutukoy, kundi iglesia ng ating mahal na Panginoon. Sa bahay ng Diyos ni Jacob, at tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan at parang napuputol yung mga talata. Tuturuan niya tayo ng mga daan at tayo masilakad sa kanyang mga landas. Saan ba tinuturo ang mga daan ng Diyos in our time, sa ating panahon? Saan ba tinuturo ang kalooban ng mga Panginoon? Saan ba? Walang iba dito sa iglesia ng ating mga Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord!
Kasi sa church, ang church po ay itinayo sa magitan ng kapahayagan. The church is built by revelation. Itinayo ang Diyos sa magitan ng kapahayagan. Ang totoong iglesia, itinayo sa magitan ng kapahayagan. At ang iglesia ay nagpapatuloy sa paglago. Patuloy na pinapahayagan ng Diyos hanggang sa huling araw, patuloy na pinapahayagan. Amen? Yung buhay na iglesia. Kasi may mga iglesia kasing patay. Pag ang iglesia wala nang kapahayagan, yung church, hindi na nagpapahayag ang Diyos, walang mga kapahayagan, walang revelation, walang pangungusap, ibig sabihin yan, patay na church. Pero pinagpala ka dito, ang Diyos mayroong laging nangungusap. Ibig sabihin, buhay na church. Yung patay na church, nakakatakot yan. Ibig sabihin, malamig na church, lukewarm. Lukewarm. Maligamgam ang paglilingkod. Worldly. Nagmamahal sa mga bagay sa mundo. Pero yung spiritual na church, walang ibang iniibig ang Diyos lamang. Hallelujah! Praise the Lord! Matthew 16:18, the church is built by revelation. Itinayo sa magitan ng kapahayagan. Mateo 16:18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Amen. Malapay natin, malapay na. Amen. Bakit sinabi natin na ang iglesia ay tinayo sa magitan ng kapahayagan? Kung basahin mo lahat yan, ang sabi nga sa 17, ang sabi sa 17, bago 18, ng Mateo 16. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na sa langit. That is revelation. Hindi tao nagpahayag kay Pedro na nakilala niya sino yung kaharap niya. Ang ating Malapinon, sus bilang tao, yung kaharap niya, nagtanong ang Malapinon, saan kayo mga alagad? Di ba? Yan, istorya dyan. Sino ako? Sino ang sabi ng mga tao kung sino ako? Sabi ng Malapinon. Anong sabi ng ibang alagad? Ikaw daw isa sa mga propeta. Ikaw daw si Juan Bautista. Ikaw daw si Jeremias. Sabi ng Malapinon, ikaw Pedro, tingin mo sino ako? Di ba? Yan ang tanong dyan. Anong sagot ni Pedro? Sa 16. Anong sagot ni Pedro? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Di ba? Sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Anong sabi ng Panginoon? Sa 17. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka, Simon Bar-Jonas. Sapagkat hindi pinahayag sa iyo ito ng laman ng dugo. Hindi tao nagpahayag sa iyo niyan. Ang aking Ama na sa langit. Diyos ang nagpahayag kay Pedro. Nakilala niya yung Mesiyas. Kaya yun ang iglesia. Kaya sabi namin, itatayo ang iglesia. The church is built upon the rock of revelation. Kung ating titingnan yung essence ng chapter na yan, ang church ay tinayo sa magitan ng kapahayagan. Ang Diyos mamaya-maya nagpapahayag. Paano tayo maligaw? Although meron na tayong written word of God, we have the written word of God, but we have the Rhema, we have the living word of God, the Spirit of Jesus Christ. Laging nandyan sa church, ipapahayag. Hallelujah, amen. Magre-reveal through visions, through dreams and revelations. Through still small voice. Magitan ng maliit na boses. Ang tawag sa Biblia, small voice. Then, through visions, through dreams. Joel chapter 2, nandyan yun. Ang tunong iglesia ay may kapahayagan. Pag iglesia walang kapahayagan, umiyak ka. You fast and pray. Baka mahuli ka ng kapahayagan. Hindi mo alam, rapture na pala. Hindi mo alam.
Sa Biblia, bago malik ang Panginoon, i-reveal niya sa buhay na iglesia. Amen? He will reveal His Word. He will speak to them through signs and wonders and through vision and through the Holy Spirit. Ganun po yan, na mahal. Kaya, ito nga sinabi doon, pag nakita mo na yung karumalduman na paninira, yung mga nasa Judea, nasa syudad, pumunta na raw sa bundok. Yan tinutukoy. Kung titingnan natin sa ating huling kapanahunan, what is happening in the world today, the current events, ano nangyayari, what are the elites doing in the world, kinokontaminate nila lahat. Kahit tubig, kahit ang hangin, kinokontaminate. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman yan, na mahal. Lahat, pati pagkain, lahat yan. Sabi ng iba, hindi alam na maraming tao, nilalason sila. Sino yung mga ginagamit ng dyablo? Itong mga elite people who wants to control the world. They want to depopulate. Gusto nila maraming tao mawala. Gusto nila sila lang ang mabuhay. Hindi nila alam, sila ay instrumento ni Satanas. Sabi ng Biblia, Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Sila may gawa lahat yan. Kaya sinasabi ng Panginoon, pag nakita mo lang yung karumalduman ng paninira, tumakbo ka na sa bundok. Bakit? Masyado na ang delikado sa syudad. Malapakan natin, malapakan. Hallelujah! Amen? Pero sa Biblia, may spiritual na bundok. Ano yung church? Pag makaproblema na ngayon, di ba? Tindi ng problema, inamahal. Halimbawa, the war will ignite. Sabi ng iba, ang Third World War daw, pwede magsimula sa Europe and pwede rin magsimula sa West Philippine Sea. Pag nagkagulo, halimbawa, wala ka ibang tupuntahan. Pumunta ka dito sa bundok, sa church. Halapakan natin, halapakan, Lord. Amen? Dito ka pumunta. Pag nagkakagulo na, halimbawa, magigera, matindi na yung mga nuclear weapon, kung pasabugin man yan, nandito pa tayo. O kaya, magigera na dyan sa West Philippine Sea. Ang dami ng mga US forces, hundreds of thousands, nandyan na sa bansa natin, nandito na. Ang dami mga armas na dala-dala. Sabi iba, kaunting panahon lang, digmaan na. Pag nangyari yan, walang ibang tatakbuhan. Dito sa iglesia, sa bundok ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Sigurado yan, yun mahal. Bago lumala yan, yun mahal. Sigurado yan. Yung nagsasama-sama na iglesia, yan po ang sasalubong sa ating mahal na Panginoon. Basa. Gawa 1:9 hanggang 14. Ayon po sa aklat ng mga gawa, 1:9 hanggang 14. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas, at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinitigan nila ang langit, habang sila lumalayo, narito, may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit, na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nangatatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Okay, hanggang doon lang. Thank you. So, malinaw dyan, minamahal, ang pagbalik ng mga Panginoon, nagkakatipon ang mga Kristiyano. Diba? So, praise the Lord. Nagkakatipon. Yan, isa-isahin natin ulit. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y
tinitingnan nila ay dinala siya sa itaas. At siya ay tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. Yun po yung pag-akyat na malapi noon nung siya ay nagkatawang tao, nung siya ay namatay, nung siya ay bumangon mag-uli. After 40 days, siya ay umakyat. Nakita nila. Nakita ng mahal na Panginoon, ang mga alagad, yung pag-akyat ng mahal na Panginoon, unti-unti siyang umaangat at tinanggap ng mga alapaap. Yun po yung rapture, yung pag-akyat ng mahal na Panginoon, yun po yung pagpapakita paano ang mga Kristiyano iaangat sa kanyang pagbabalik muli. Nakita nila habang siya'y umaakyat. So pag-rapture po sa atin, makikita din tayo ng mga tao. Amen ba? Ano mahal? Makikita. Sa 10, sabi niya. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit. Natuloy. Nangagsabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagpaparoon niya sa langit. Tama? Kung paano sa umakyat, makikita rin sa paano sa ibababa. Malakpakan natin Panginoon. Amen? Kailangan ipaliwanag natin mabuti yan. Kasi dalawang mukha kasi yung pagbabalik ng Panginoon. Yung tinasabi na rapture o pagdangit ng mga banal, hindi isa makikita. Hindi isa makikita. Yung church, dadagitin lamang sa alapaap. Pero yung pagbaba niya talaga, after the rapture, yung second coming, yung pagbaba niya sa lupa talaga, para maghari ng 1,000 taon, habang nagigera dito, habang Jerusalem ay nilulusob, habang malapit na matalo ng Jerusalem, ang Israel, siya po'y bababa. Makikita po lahat ng tao. Pati yung mga sundalo makikita, pati yung mga antichrist makikita, at lahat sila tutupukin. Yan po makikita ng mga tao. Yan po tatawag na the climax of the second coming. Yun na talaga yung pagbalik Panginoon. Pero ang rapture, yung unang mukha lamang yan ng kayang pagbabalik. Hindi pa sa bababa sa lupa. Ang mga banal, ang church, katulad natin, ay sasalubong lamang sa alapaap. Amen? Yan po yan. Kaya kailangan maintindihan natin. 12. Nang magagayon ay nangagbalik sila sa Jerusalem, bungat sa tinatawag na bundok na mga olibo. Tama, bundok, oh. Doon nga sila pumunta sa bundok, sa olibo, the Mount of Olives, doon nila nakita Panginoon na umakyat sa langit. So, ganun din sa atin. Pag rapture, nasa bundok ka talaga. Pag wala ka sa bundok, hindi ka makakasama sa rapture. Diba sa praise the Lord? Amen? Hindi ako may sabi niya, kung ating basahin mabuti, pag wala ka sa bundok, hindi ka makasama sa rapture. Malinaw yan sa Bansulata. Yung iba, nasa bundok na sila. So, pag-aralan natin, bakit sila nasa bundok na? Yung literal na bundok. Wala lang sa syudad, yung ibang mga Christians. Wala lang sa syudad. Nang-imbak sila ng pagkain sa mga bundok. Pwede rin mangyari yun kung gustuhin naman na Panginoon. Amen? Pwede rin yun. Pero bago mangyari yun, mangungusap ang Diyos sa iglesia. Kasi ang iglesia ay itinayo sa magitan ng kapahayagan. Mangungusap yan. Through a beloved pastor, mangungusap ang mahal na Panginoon. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kaya hintayin natin kung ano yung order sa atin. Kung hindi man tayo pumunta sa literal na bundok, dito, sa spiritual na bundok, ligtas ka rito, pumunta ka kung ano man mangyari sa bundok. Amen? Kasi nga,
Sila'y nasa bundok. Yung nakita nila malapay noon umakyat, nasa bundok sila, ayan o. Na magagayoy, nagbalik sila sa Jerusalem, buhat sa tinatawag na bundok ng mga olibo. Doon nila nakita malapay umakyat. Nasa bundok sila. At doon na sinabi ng Panginoon, paano sa umakyat, doon sa, ganun din mababalik. Makikita nyo. Saan ba nila makikita? Nasa bundok ka rin. Doon mo nila makita malapay noon, pag nasa bundok ka. Sa Biblia kasi, katulad ng binasa natin sa Isaiah 2:2, ang church ay symbolic sa mountain. The church is symbolic to a mountain. Right? Ang church kasi, tulad ng bundok, nasa mataas na dako. Mataas. We are above the world. The church is above the system of the world. Mas mataas ka sa sistema ng mundo. Your standard is higher than the standard of the world. Kaya dapat mahalin mo ang bundok. Dapat dito ka sa bundok. Ito ang tunay mong tahanan. Because the mountain of the Lord is higher than all the mountains of the world. Mas mataas sa lahat ng mga syudad. Sa mga, kahit anong magagandang syudad yan, mas mataas pa rin ang iglesia. Nangingibaba ang iglesia. Minamahal na ating mga Panginoon. Dahil yung mga kagandahan ng mga bansa dito ay pansamantala. Lahat yan mawawasak. Pero ang iglesia ng Diyos hindi mawawasak. Mananatili. Hallelujah! Praise the Lord! Ayan. 13. Ano sabi niya? At nang sila ay magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas na kinatitirahan nila. Si Pedro at si Juan, si Santiago at si Andres, si Felipe, si Tomas, ayan mga apostol yan. 14. At lahat naman ito'y nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin. Palapakan natin, palapakan. Bakit kailangan mo pumunta sa mataas na dako? O bakit kailangan nandito ka sa church? Before the rapture will take place, why the Lord wants you to be here in the church? Bakit? Para makipagkaisa ka sa pananalangin. Palapakan natin, malapelo. Nakikipagkaisa ka sa paglilingkod, sa pagpupuri. Dahil yung mga nagpupuri lamang, naglilingkod, nagsama-sama, yun lang ang dalagitin. Then, yun lang, doon lang tayo magiging perfect, magiging karapat-dapat sa pagsalubong sa ating malapelo. Pag nandiyan ka sa world, sa mundo, sa mga pita ng kamunduhan, may iwan ka sa rapture. Kaya ang malapay noon, bago sa bumalik, sisiguraduhin niya na iipunin niya ang mga anak ng Diyos. Bakit? Dito ka lang mahugasan. Dito ka lang malilinis. Hallelujah! Praise the Lord! Dito ka malilinis. Kaya mahalin mo talaga yung gawain na malapay noon. Dito ka maging handa. Dito tayo magiging handa sa pagsalubong. Dahil sa labas, nakakahawa ang mga pita sa labas. Because the world is under the control of the enemy. The world is under the influence of Satan. And the world is evil in the sight of God. And the world is being governed by evil people. Ang mundo ay kinokontrol ng mga masamang tao, mga elite people, mga satanic people. Mga satanism. Yan ang kinokontrol ng mundo. They are billionaires. Ang yayaman nila. Ginagamit ng kayamanan to contaminate the world. Ito ang darating na April 8, eclipse. Alam nyo yan. Hindi naman siguro tayo kasama sa eclipse. Alam ko, America and Mexico, doon yung eclipse. Pero sabi ng iba, yan lang sa balita naman. Ayan, mababasa nyo naman. Before the eclipse comes, magpapalipad ng rocket yung mga elite, yung mga satanista, mga tagasunod ni Taning, papalipad ng rocket, mga aeroplano. Ano gagawin? Alam niyo na. Then after, mapapalipad din sila. Magsasabog sila, mga chemicals. Yeah. At sabi sa balita, kung matutuloy man yan, pero pwede rin hindi matuloy yan. Dahil nandito pa ang church, hanggat ang church nandito, pigil pa ang paggawa ng kadiliman. Amen?
Hanggat andito pa ang man of God, ating mga pastor, pigil pa yan. Praise the Lord. Biro mo yung eclipse ay tatagal daw ng 3 araw. Mayroon ba eclipse na umabot ng 3 araw sa history? Mayroon ba kayo nabalita na eclipse na umabot ng 3 araw? Ang eclipse, alam ko, ilang minuto lang yan. Tapos, maabot ang 3 araw. So, man-made na yan na eclipse. Malinaw yan kasi mayroon naman silang pinaplanong masama sa mga tao. Yan ang katotohanan yan. Papatagalin nila. Then, siguro, ang plano nila dyan, i-lockdown nila ang buong mundo. Ang sabihin, ala na, madilim na sa mga tao, na kayo lumabas. Pero man-made, ano yan, mga samang plano nila. Na pwede mangyari, pwede rin hindi. Pero ang mahalaga, ikaw matuwid, nandito ka. Kahit ano mangyari, protektado ka. We are protected by the power of God. Hallelujah! Praise the Lord! Ayan, pinagpala tayo. Yung mga kasama natin, yung mga nabautismuhan kagabi. Krusada natin dyan sa Barangay Taal, Pulilan, Bulacan. Taas mo yung kamay na nabautismuhan kagabi. Ayan, ang dami. Iba nahiya magtaas ng kamay. Iba dyan, gumaling kagabi. Iba, talagang paghimala, pinagaling sila ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Patunay na ang iglesia ang gawain ito, hindi gawain ng tao, kundi gawain ng ating mahal na Panginoon Hesus. Yung mga pinili, talagang iniisa-isa na naman yung dinadala na dahil alam niya na malapit na ang pagbabalik. Muli niyang pagbabalik. Hallelujah. Praise the Lord. Daniel chapter 2 verse 9. Can you read? Aklat ni Propeta Daniel, Kabanatang 2:9. Ngunit kung hindi ninyo ipaliwanag sa akin ang Nasa 12 verse 9. 12:9. 12:9. Daniel 12, talatang 9. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Amen. Ayan. And he said, go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sabagat ang mga salita ay nasarhan at tatatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Yung hula sa end time, during the time of Daniel, ay nasarhan. Ibig sabihin, hindi pa unawa. 20 years or 40 years ago, 50 years ago, alam natin na may Antichrist, magtatatak ng mark of the beast in the hand or in the forehead. Pero hindi pa punawa ng Diyos kasi hindi pa sa babalik sa panahon na yan, o 40 years o 50 years ago. Ganun sa Biblia. Alam na ng tao na siya babalik, alam na may Antichrist, pero hindi pa malinaw kung ano yon, yung mark of the beast. The same is true in our time. Panahon ni Daniel, kahit siya hindi pinaunawa sa kanya. Ano mangyayari sa huling panahon? Yung malinaw, hindi niya, sinabi lang niya, yumaon ka, Daniel, sapagat ang mga salita ay nasarhan. Kaya ba? Natatakan, sinilyon. Pag sinabing selyo, hindi pa binuksan, itinago pa. Yan lamang ay ipapahayag kung magaganap na ang huling panahon. Palakpan natin, mahal na Panginoon. Amen? Diba? So the mark of the beast was already mentioned decades ago, 50 years ago. Matagal na sinasambanggit na. Mayroon daw marka sa noo, may sa kamay. Pero hindi natin manawaan paano mangyayari yon. Pero sa bandang huli, ipinapahayag na ng Diyos paano mangyayari. Alapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ganun lang Diyos eh. Pag hindi pa sa babalik, pag malapit na sa balik, doon pala niya bubuksan. Okay? Ayan.
Deuteronomy chapter 6, verse 8. Aklat ni Deuteronomy 6:8. Deuteronomio 6:8. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay ang magiging pinakatali sa iyong noo. Ayan. Isa-isahin ko. Ako na lang. Thank you. Uno. Isa-isa natin sa uno para maintindihan natin ano raw itatali sa noo at itatali sa kamay. Ano raw yun? Isa-isahin natin. Kasi ang mark of the beast, sa huling panahon, inihayag, sabi sa hula, lalagay daw sa noo at saka sa kamay. Pero hindi natin maintindihan yan. That was ilang dekada na kalipas. Ito, para maintindihan natin, paano ilalagay yung mark of the beast in our time? Itong utos ng mga palatuntunan at ang mga kahalutulan ay inutos ng Panginoong ninyong Diyos sa turo na itinuro sa inyo upang inyong magawa sa lupain inyong paroroonan upang ariin. Sige, tuloy-tuloy, pakibilis. Na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos na iyong ingatan ang lahat ng kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo at sa iyong mga anak at sa anak na iyong mga anak sa lahat ng araw na iyong buhay at upang ang inyong mga araw ay lumawig. Sige, tuloy-tuloy lang. Dingingan ninyo, O Israel, at iyong isagawa upang ikabuti mo at upang kayo'y dumaming maigi na gaya ng ipinangako sa inyo ng Panginoon ng Diyos ng iyong mga magulang sa lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Dinggin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos isang Panginoon. Tuloy. At iyong ibigin, 6. At ang masalita ito na aking inutos sa iyo, sa araw ito, ay sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at ang iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahiga at pagka ikaw ay bumamabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at magiging pinakatali sa inyong noo. Ano yung itatali sa kamay, itatali sa noo? Mga salita ng Diyos. Alapakan natin, malapay na. Ano ibig sabihin? Lahat ng ginagawa mo, laging ayon sa kalooban ng Diyos. Nasa iyong isip, nasa noo mo, sabihin, lagi mong iniisip, you are meditating the Word of God day and night. Amen? Pag ang salita ng Diyos, lagi mong pinagbulay-bulay araw at gabi, anong nasa isip mo, yun din ang magagawa ng kamay mo. Di ba? Pag ang Word of God nasa isip natin, ang gawa natin susunod. Ang gagawin natin, ang gagawin ng ating sarili, yung ating gawa sa magitan ng kamay, lahat ng kikilos natin, lahat ng gagawin natin, ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit? Nasa isip natin ang salita ng Diyos, ang utos ng mahal na Panginoon. Diyan pala makakakuha na tayo ng hint. Paano itatatak yung mark of the beast? Ibig sabihin, yung system, yung doctrine, yung turo, yung kanilang panglilinlang sa tao. Pag yun na nasa isip ng tao, yun ang gagawin ng mga tao. Nandito na ba? Nililinlang na ba mga tao? Nililinlang na. Kaya, pag nalinlang ang mga tao, anong nasa mind nila? Yun ang susundin nila. Yun ang gagawin nila. Ganun po ang mark of the beast. Hindi literal na makikita mo nakatatak sa na 666. Dahil yung mga tao, sabihin ng mga tao sa mundo, ito ang 666, itatak natin sa noo. Iniisa, walang tatanggap yan. Bakit alam ng mga tao sa buong mundo ay yung 666 is evil, satanic. Kaya walang tatanggap yan. Hindi naman ganun ka... si Satanas, napakatuso yan. Talagang, tatanggapin mo yan, akala mo hindi. Yun pala, yun. So, the mark of the beast is not a literal in the forehead, on the right hand. Ibig sabihin, pag tinanggap mo yung kanilang daya, kanilang instruction, kanilang utos sa mundo, pag nasa puso mo na yan, yun na. Yun na isa sa buhay mo.
Kaya pinagpala tayo, alam natin ang katotohanan. Amen? So the church is built upon the rock of revelation. Ang iglesia ay tayo sa magitan ng kapahayagan. May word of God, mayroon mga hula, may mga propesiya, may mga pangitain para i-confirm, para hindi tayo madaya ng kaaway. Amen? Ang dami nagpatotoo. Ang dami. That the mark of the beast is already here. Hindi alam na maraming tao. The mark of the beast is already injected to about 7 billion people in the world. Mahal, kaya patunayan yan ng Word of God, and even doctors and even mga medical professionals, kaya nila patunayan na what has been injected to about 7 billion people in the world is the mark of the beast. Pero pinagpala ka pa rin tayo. Dahil kaya yan. Kaya yan, i-detox through the Holy Spirit, through the prayer ng man of God. Kaya yan, mawala. Kaya yan, hugasan ng dugo ng mga Pinoon. Kaya yan, alisin. Kahit lahat ng tao sa mundo, kahit 7 billion, kaya yan patawarin kung sila'y lalapit, maniwala sa Ebanghelyo ng ating mahal na Pilisos. Hallelujah! Praise the Lord! At ang mga Christians na nalagyan, don't worry. Mayroon ka pang pagkakataon. Pero huwag mo lang ulit-ulitan. Kung nalagyan ka niyan dahil naipit ka lang sa trabaho, don't do it anymore. Kaya ka, linisin muli ng ating mahal na Panginoon. Diba? Say, praise the Lord! Kasi marami lang ang aral sa mundo, naghihintay sila ng literal. Literal na mark of the beast. Literal, itatatak daw. Meron pa kanya si Elon Musk daw. Ano ba yung nilalagay sa utak? May implant na ano? Ha? Chips. Diversionary tactics yan. Diversionary tactics na mga ginagamit ni Satanas. Para sabihin, oh, naghihintay pa tayo ng mark of the beast. Eh bakit sa noo? Bakit sa ulo lang? Hindi naman sa ulo. Sa noo lang kasulat sa noo. O saan sa kamay? Mayroon ba tinalim sa kamay? Na ano? Hinintay ba nila? Diversionary tactics. Hindi nila alam ng tao, nandoon na sa kanila katawan. The mark of the beast. Dahil sa Revelation 18:23, the world will be deceived by Satan through medicine. Revelation 18:23. Madadaya ang mga tao through medicine. Idadaan sa medisina ang mark of the beast. Sinabi sa Biblia. And history and even science can prove it. Revelation chapter 18 verse 23. Ay po sa aklat ng Apokalipsa 18:23, at ang ilaw ng ilawan ay hindi naliliwanag pa sa iyo. At ang tinig ng kasintahang lalaki at ang kasintahang babae ay hindi na maririnig pa sa iyo, sapagkat ang mga ngalakal mo ay naging mga pangulo sa lupa, sapagkat dinaya ng iyong panggagaway ang lahat ng mga bansa. Amen. Dinaya ng iyong panggagaway ang lahat ng mga bansa. Sa English, yung huling ano niya. For thy merchants were the great men of the earth. For by thy sorceress were all the nations deceived. Ayan, no? Ano ba yung minandatore sa mundo? Diba? Dinaya, ipinilit sa mga tao, hindi lamang sa isang bansa, buong mundo. Ang mark of the beast, hindi lamang sa isang bansa ipipilit, sa lahat ng tao, sa buong mundo. He will cause bands of free, rich and poor to receive the mark on the right hand of their forehead. Sabi sa Revelation. Ayan. For by thy sorceress, panggagaway, sorceress sa English, sorceress,
lahat, all the nations were deceived. Sa English po, yung sorceress, galing po yan sa salitang Grego na parmakia. Parmakia. Kahit inyong sa lexikin yan. Sorcery came from the word parmakia na Grego. Kasi po yung luma o bagong tipan, ang original po yan na salita ay galing sa Grego. Isinalin lamang sa Ingles. Yung salitang panggagaway o sa English, sorcery, galing po yun sa salitang original, parmakia. Doon po nang galing salita natin yung pharmacy o pharmacist o pharmacy. Pag sinabing pharmacy, that is medicine. Doon po yung galing, yung panggagaway. So, denial daw ang mundo. So, very clear, through revelations, Word of God, patotoo na marami, pangungusap, na the mark of the beast will be implemented through medicine. At buong mundo ay pipilitin. Nangyayari na ba? Malapakan natin, malapakan. Ang pabalik-balik yun, akala ng mga tao, hindi mangyayari. During the time of Noah, ganun na ganun ang pabalik na Panginoon. Walang kamalay-malay ng mga tao. Diyan sa Biblia. The days of the Son of Man will be like the days of Noah. Kapariho ng panahon ni Noah. Hindi akalain na nandyan na yung kapahamakan. Matthew 24. Diba? At si Noah lang ang kanyang pamilya ang naligtas. Bakit? Yung mga tao po ayaw maniwala kasi akala hindi pa. The same is true in our time. Because before the Lord comes, the days will be like the days of Noah. Many will not believe. Pero pinagpala ka na naniwala dahil ready ka for the rapture. Hallelujah! Praise the Lord! At yun na lang hinihintay. Nandito na lahat nakaumang ang gawa ng Antikristo sa mundo. Naka-ready lahat na mahal. Inihintay lamang ay pagdagit ng mga banal. Yun lamang. At hinihintay lamang naman ang Panginoon isang pagkakataon, katulad ng mga alagad, nagkakasama-sama sila sa gawa 1, gawa 2. Nagkasama-sama sila lahat. Yun ang mahal. At mangyayari yun, isang araw, mayroong order galing sa ating mahal na pastor na magsasama-sama tayo lahat. Sigurado yan, mangyayari yan. Kung hindi man lahat sama-sama, either lahat ng mga churches sama-sama. Dahil wala ka nang pupuntahan. You cannot buy or sell anymore. Mangyayari yan. Pero maganda yan pag nangyayari yan dahil doon ka lamang magiging dalisay at maputi ang puso mo. Doon ka lang malilinis. Kasi pag nasa mundo tayo, sa mga sistema ng mundo tayo, mahal, sigurado yan, mahahawa ka. Kaya kailangan magsama-sama para maging malinis at mapagsisihan lahat at para maging handa sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. And yun ay mangyayari anytime. Hindi na tayo bibilang na maraming panahon. No. Huli na lamang, minamahal. Ito po lahat ng binabanggit para maging handa lahat mga Kristiyano. Pagpunta naman na sa lupa bilang tao, that has happened during the first Jubilee year in Israel. The first Jubilee, unang jubileo na taon sa Israel. Pag sinabing Jubilee year sa Israel, that is 50 years. 50 years sa celebration sa Israel, Jubilee year. 50 years sa celebration. Pumunta man ang Kristo bilang tao, nangyari yan sa unang mga taon ng 50 years na Jubilee. In the first 7 years, doon sa bumalik, doon sa bumaba na katawan tao, the first Jubilee year in Israel. Sa kanyang pagbabalik, kailan siya babalik? The first Jubilee year. In the last Jubilee. On the first 7 years of the last Jubilee year in Israel. Kailan ba mayayari ang huling jubileo na taon sa Israel? Kailan mayayari? Kailan mag-start? In the year 2025. Hindi po magkakamali yan.
Dahil yun ang nakasira sa Word of God. Nung pumunta bilang tao, the first Jubilee year. Yung unang mga taon, dyan sa dumating. So, the greatest possibility, He will come again in the rapture on the last Jubilee years, sa mga unang taon ng the last Jubilee years. And the last Jubilee year will happen definitely on 2025. Jubilee year yan, 50 years yan. 2025 hanggang 2075 yan. Pero kung paano sa bumalik sa unang mga taon ng unang jubileo, ganun siya pababalik sa unang mga taon ng huling jubileo. Ang mga Kristo ng katawang tao nung unang 7 taon ng unang jubileo. So, possibility ang pagbalik niya sa unang 7 taon din ng huling jubileo, mahal, na magsisimula sa 2025. Malapakan natin, malapakan. May Kristiyanong kinausap. Ito lamang, we are not setting time or date here. Hindi tayo nagsiset ng time or date here. Yan ay lamang ay possibility. Walang masama kung maghanda ka dahil that is possibility. Katulad pa ng Noah, yung hindi naghanda, napahamak sila. Pero pag maniwala ka, walang mawawala sa'yo. Malapakan natin, malapailawan. Amen? But we are not setting any day or any time. Ang pinag-usapan namin natin ito, possibility. Pwede mangyari. Wala masama. Kung sinabi mo pwede, ay yun yung sinasabi mga pastor. Huwag may isipin na marapin mo, balik ganito, bukas o ganito. Sabihin mo, isipin mo ngayon, sabi ng pastor, dapat lagi ka nakahanda kahit hindi mo alam yung isaktong araw at saka oras. Anong sabi nung kapahayagan na isang Christian na kinausap ng Diyos? Ito ay patotoo lamang. Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Kasi pwede mangyari yon. Kinausap siya ng Diyos, mahal pa yun ng Diyos, in the year 2020, habang kasagsagan ng pandemic. Ano ang sabi ng mahal pa sa kanya, nangusap sa kanya? You have 9 years remaining. So, anong sabi? Yung sinabi sa kanya, 9 na taon lamang natitira sa mundo. That was year 2020. Sabi, you have only 9 years to go. Then, tapos na ang mundo. 2020, magbilang ka, 2029 years, 2029, sa Biblia, ang tribulation hanggang sa huling taon bago sa mabawa ay 7 taon. Palapakan natin mga Rafael, amen? 7 taon! 2029, sabi nga, 2029, hindi ako may sabi niyan. It could be a possibility. Pwede talaga mangyari yun. 7 taon, magsimula ang 2022. Ang huling 7 taon sa mundo, magsimula ang kahirapan, 2022. Kung 2029 we're not setting time, possibility yun. 2022, 23, 24, 25, yung 25, kalahati ng 7 taon. Malapahan natin, malapahan no? Ang rapture kasi sa Biblia, pwedeng sa atin talaga, tinatawag natin, ang ating tinatayuan, before the 7 years, sa simula ng 7 taon. Sa simula ng 7 taon. At pwede rin sa gitna ng 7 taon. Mababasa rin natin sa Biblia yan. And even the Bible scholars, hindi nila ma-determine ang eksakto. Kailan ba talaga? Before the 7 years, in the middle of 7 years, or post 7 years, katapos ng 7 years. Kung 2022 nagsimula, at 2024 na ngayon, so it could be in the middle. Kasi kung mabasa sa Biblia, mababasa naman natin yan. Basahin na sa sunod. The rapture could be in the beginning of the 7 last years of the world or in the middle. Kayo lang po manghumusga. Dahil ang sinasabi natin, hindi tayo nagsiset. Sinasabi naman natin ang nasa kasulat
nakasira sa Biblia, din mga kapahayagan nilang church ay tinayo sa magitan ng kapahayagan. Mangungusap at mangungusap ang Diyos to confirm that His word is true. Iko-confirm ang nakasulat na salita, iko-confirm sa magitan ng mga kapahayagan sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Pero anong sabi ng pastor? Huwag may isipin, bukas, ngayon na. Wala isipin na, 2025 pa o ganito, 2029. No, isipin natin, pwede mangyari anytime. Kaya lagi tayong mainit na magpupuri, maglilingkod sa ating malapit. Habang tayo mawit, na mahal, as we sing the song, hallelujah, salamat sa malapit ni Jesus, mga baguhan, nabautismuhan, malapit na mga minamahal, kasama po natin sila. Yung iba, gumaling, iba naman, 25%, 20%, 50% yung natanggagalingan. Habang po kayo nagpapatuloy, matatanggap ninyo ang 100% na kagalingan. Purihin natin malapit habang timawit. Hallelujah. Alam kong malapit ka sa akin. Habang inawit natin, awitin ito. Ating minamahal na kapatiran, tayo po'y magsisisi. Habang tayo po'y mawit mga baguhan, lumapit kayo sa harapan, tagapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Alam ko, malapit ka sa tayo na mahal sa ating mga magulang. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanuno, hindi mo ako
ako'y pinalikuran. Hallelujah. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw'y kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Basta, patuloy tayo mawit ng mga habang patuloy na kapag-ugnay. Hallelujah, ating mga kapatiran. Sa ating mga Jesus. malapit ka sa akin. Kahit malayo ang dalangin, manalig ka sa akin ay nagmamadali.
ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Hanggang dumarating ang aking kalingaan. Ikaw ang susi, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubog, hindi mo ako iibig ko. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Pagkakaibigan ko, ako'y pinag-inuman. Ikaw ang susi, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanilang kailangan, ikaw ang susi. Nagpuri tayo. Palapakan natin yung mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Sa mga baguhan, minamahal, ibig kayo ng ating mahal na Jesus. Pinagpala kayo ating minamahal na kapatiran. So nang dalangin ating mga pastor, beloved family, pinagpala kayo. Nandito tayo sa tunay na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Di bali may mga kahirapan dito, may mga pagsubok, may mga emotional trials, spiritual, physical trials. Hindi mahalaga yan. Ang mahalaga, nandito ka. Nandito ka sa tunay na gawain ng ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Beloved Prince Sir Mark, ating mga baguhan, patanggapin, at mamaya manalangin po tayo. Matanggap ninyo ang iyong kompletong kagalingan. Hallelujah. Puri naman na kayo. Hallelujah. Praise the Lord. Bless you po sa ating malapit Lord and Preacher, Reverend Fred de Asis. Para po sa aming mga minamahal na mga bisita, ay po ipinagpala ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Ninyo po napakinggan ang mga buhay na patotoo, maging ang ebanghelyo ng kaligtasan na inyong Diyos na nasumpungan sa banal na misteryo ito ay buhay na Diyos. Hindi po Diyos na bingi, hindi Diyos na patay. Buhay na Diyos! Nakikita niya ang inyong problema, ang inyong karamdaman, ang inyong pagsubok. Naririnig ng Diyos kapag tumawag ka sa Kanya sa tunay na paglilingkod, tutugon po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una, pananampalataya. Kailangan tayo maniwala sa gospel o yung mabuting balita na ang Panginoong Jesucristo na katawang tao, na namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at muling nabuhay. Yan ang dapat nating paniwalaan na walang ibang Diyos liban sa Kanya. Ang pangalan ni Jesucristo. Walang ibang Diyos. Pangalawa, pagsisisi o maka-Diyos na pagsisisi. Ibig sabihin po na maka-Diyos na pagsisisi, totaling pagtalikod po sa ating makasalanang buhay. Yan po ang totoo at maka-Diyos na pagsisisi. Pangatlo po, yung tinatawag na bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Yan po hindi pagpapalit ng reliyon, yan po ay biblical method, yan po ang ginawa ng mga naulang mga Kristiyano. Na tayo po ay ilulubog sa tubig, yung tubig magsisilbing banal na dugo ng Diyos na maghuhugas ng ating mga kasalanan. Sabi ng Biblia, for without shedding of blood, there is no remission of our sin, mga minamahal. Pang-apat, yung tinatawag na bautismo sa Espiritu Santo. Yan po ay pagkakaloob ng Diyos, hindi po kami ang kayang magkaloob niyan. Kapag nakita ng mahal na Panginoon, kayo nagpatuloy sincero,
kayo po ipagkababautismuhan sa tubig, sa banal na Espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya ating po isasagawa sa mga oras na ito yung una at pangalawa. Kaya itaas niyo po ang inyong mga kamay at tanggapin niyo po ng formal ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya natin itinataas sa ating mga kamay bilang pagsuko sa ating mahal na Panginoon. At sundin niyo po maiksing panalangin na aking sasabihin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, maraming salamat po. At ako ay naabot ng iyong dakilang pag-ibig. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyong banal na salita, aking napakinggan. Mahal na Panginoon, tinatanggap po kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan, mula nang ako isilang hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, pumasok ka sa aking puso at sa aking isipan. Mahal na Panginoon, iligtas mo ako sa apoy ng impyerno, sampo ng aking mga mahal sa buhay. Paglilingkuran kita hanggang sa uli at muli mong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, pakisabi po, Amen. Babang niyo po inyong mga kamay at kami manalangin para sa inyo. Nagkilang mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesucristo, unat dalangin na aming Pastor Wildy Estrada Almeida. Malabang kahabagan mo po, mga kalawan narito, lumapit, tumanggap sa iyong palpaanan. Hallelujah, malabang aming dalangin na patuloy kang kumilos sa kanilang buhay, malabang Panginoon. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, 10 na kanilang mga mahal sa buhay. Pagpalain mo po sila, O Diyos, nawa hindi ito ulat huli, bagkus simulain na kanilang mainit na paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Praise the Lord. Huwag po kayong uuwi na hindi po kayo nagpabautismo sa tubig upang lubusan nyo pong matanggap ang pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kayo po makabalik sa kanyang mga upuan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po dadako na sa ating pong mga pangangailangan. Tayo po manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa lahat po na may mga karamdaman, may mga problema, pagsubok, mga minamahal, wala pong imposible sa Diyos, mga minamahal, gaya ng ating napakinggan. Ang Diyos po ay buhay sa banal na gawain ito, mga minamahal ko. At sa aming mga minamahal na mga baguhan na nabautismuhan, bunga ng ating Barangay Crusade, magpatuloy lamang po kayo. Ngayon, muli kayong tatanggap ng kagalingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal, ay sama-samang dumalangin. Dakilang mapagpalang Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Unat dalangin ang aming minamahal at ginagalaman na Pastor Wildy Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, hallelujah, marami pong salamat sa salita ng buhay na aming napakinggan, malabang sa araw na ito, mahal na Panginoon, na napakalapit na po ng iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Kaya alam namin, O Diyos, ngayon sa mga huling araw, lalo mong ipamamalas ang iyong dakilang kapangyarihan sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. Kaya sa mga oras pong ito, aming idinadalangin, mahal na Panginoon, sa lahat ng may mga karamdaman, O Diyos, minsan ang pamaghimala ka magpagaling, mahal na Panginoon. Sa lahat ng may mga problema, suliranin, O Diyos, lutasin mo po sa araw na ito, mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga kapatiran, may mga idinadalangin, may mga desire ng mga puso, mga hinihintay na pagpapala, ipagkaloob mo po, mahal na Panginoon. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, ipatong ating kanang kamay sa ating ulo, mga minamahal, sa point of contact, isipin natin malapas to naglayan sa atin. Hallelujah! Dakilang mapagpalang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming mahal na Jesucristo, ulat na lang ng mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, gawa ng kaaway, lumayo ng ubot sipon, trangkaso, lagnat, diabetes, cancer, leukemia, lumayo ng psoriasis, asthma, hika, cast out in the name of Jesus. Be healed right now. Be healed by the blood of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Di mo yun ang mga problema, pagsubok, panlupaypay, hadlang sa mga panalangin, pagpapala, cast out in the name of Jesus. Lumayas kayo sa mga panalangin pangalan ni Jesus. Problem be solved. Vices be gone in the name of Jesus. Praise the Lord! Praise the Lord! Bilang tanda, mga minamahal, na tayo pinagaling na po ng mahal na Panginoon at tinugon ang ating mga panalangin. 3 beses po tayong sisigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Kasabay po ang pagtalon ng 3 beses sa mga kayang tumalon po, mga minamahal. Yung kaya lang, ma'am, kung tumalon na 3 beses. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon.
God bless you so much po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Freddy Asis, sa pinagpalat ng isang banal na mensahe ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, at bago tayo dumako po sa ating mga mahalagang announcement, meron po tayong special offering, mga minamahal, dahil meron na lamang po tayong almost 1.5 week, I think, mga minamahal, or almost 2 weeks na lang. Atin na po 30th church anniversary, mga minamahal. Hindi biro-biro ang preparation, mga minamahal. Sa mga manggagawa, ang preparasyon po ng 30th church anniversary ay yung pagpupuri, araw at gabi, pag-aayuno, paghahayo, yan ang preparation, mga minamahal. Kayo naman po ang gagamitin naman, Panginoon, sa preparation, sa pamamagitan ng mga kakailanganin po sa ating 30th church anniversary, mga minamahal. Marami tayong gagamitin, mga minamahal. Mag-aarkila po tayo ng mga sound system, mga lights and sounds, mga minamahal, mga karagdagang instrumento, naglalakihang tarpaulin, mga minamahal. Alam niyo po yung pinrint natin na leaflets nitong Barangay Taal Crusade, ang napaubos po natin yan, kung di ako nagkakamali, mahigit 3,000 leaflets. Napansin ko, mga minamahal, na more na maraming leaflets, mas maraming kaluluwa ang nadadala sa paanan ng mahal na Panginoon. Loobin target natin, ito pong 30th church anniversary, 10,000 na leaflets, mga minamahal, dahil napakarami po ng barangay dito, sa barangay Makinabang, dito po sa Baliwag, ang daming barangay dito, looban, suluk-sulukan, aabutan po natin ang leaflets yan. Magkano po ang gastos sa 10,000 leaflets, mga minamahal? Isa lamang yan sa ating mga pagkakagastusan. Magkakaroon po tayo ng mga pangangailangan ng mga mikropono, mga wire, mga extension. Napakadami, mga minamahal. Hindi ko na rin po maisa-isa, mga minamahal ko, yung ating mga gagamitin sa ating nalalapit na 30th church anniversary dito sa dako ng Baliwag, mga minamahal ko. Kaya nga, mga minamahal, according sa ating na pag-aralan, napakaiksi na lang ng panahon ng mundong ito. Anuhin pa natin, mga minamahal. Hindi na natin kailangan mag-imbak dito ng kayamanan. Hindi naman masama yan na mayroon tayong mga kayamanan, ari-arian. Hindi yan masama, mga minamahal. Subalit, mas nalugod ang Diyos kung iyan ay magagamit sa pagliligtas pa ng maraming mga kaluluwa. Wala po libre dito sa mundo ngayon, mga minamahal, bukod sa kaligtasan. Ito na lang ang libre, yung kaligtasan eh. Pero yung mga sound system, yung mga lahat, para makakilos ang iglesia ng Diyos, kailangan ng financial. That's reality, mga minamahal ko. Sa totoo lang, kaya ng Diyos, kahit hindi tayo magbigay, kaya niya. Walang imposible sa Diyos. Kaya lamang, yun yung way ng Diyos para tayo ay pagpalain niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ating pong ipagkaloob ang ating mga special offering para po sa ating nalalapit na 30th church anniversary. Narito po ating beloved brother Romy Villamor. Panalangin po ang ating mga special offering na galing sa ating mga puso, mga minamahal. Hello. God bless you po, beloved preacher Mark Noel. Tayo po'y manalangin sa special offering. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa unang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willis Almeida, pagpalain mo, Diyos, ang aming special offering at sa magbibigay, mahal Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo po silang lubos, mahal Panginoon. Balik mo sa kanilang makalibong beses, mahal Panginoon. Itong aking samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Welcome to you with an open heart. We bring a sacrifice of praise and sing your power in the holy place. For I have known your mighty ways. I will remember your mercy, Lord, your faithfulness, Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. I'll come to you with
po mga minamahal, pagpalain po tayong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At para po sa ating mga mahalagang announcement, meron pong practice ang Blessed Mimers and Selected Singers para po sa ating nalalapit na 30th Church Anniversary right after the church service po. Meron pong practice ang mga mimers at mga singers po, mga minamahal. At tuloy-tuloy po ating banal na gawain, mga minamahal, ating live streaming. So, nagpanalangin ating mga pastor, Waldisrada Almeda, ating banal na gawain dito sa Dako ng Baliwag, 3 times a week po yan. Alas 9 ng umaga kapag Sunday at kapag naman po Miyerkules, 1:00 ng hapon. Sa araw naman ng Biyernes, 8:00 ng gabi, mga minamahal. At sa dako rin po ng San Ildefonso, Bulacan, meron tayong 3 times a week na gawain doon. Alas 10 ng umaga kapag linggo. At ang kanilang midweek service, 1:00 rin ng hapon. At sa overnight po nila ng Biyernes, alas 7 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi po yan, mga minamahal. At meron po tayong banal na gawain din sa dako ng Barangay Partida, San Miguel, Bulacan. Araw po yan ng Huwebes, mga minamahal. Sa ganap na alas 6 ng hapon hanggang alas 9 po ng gabi o alas 10 ng gabi ang ating balagawain sa dako ng Barangay Partida, San Miguel, Bulacan. Pinagpala po tayo, dumarami ang ating mga banal na gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat yung bunga ng pagluhod ng ating pong mahal na pastor, mga minamahal, at bunga din ng ating pagsusumikap na pag-share ng banal na salita ng ating mahal Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga may mga vows po, mga minamahal, sa mga mayroong ekstrang pagpapala o sa mga mayroong mga inaantay na pagpapala, makipag-ugnayan po tayo sa Sisters Information. Kung meron tayong mga special pledges, mga vows, or mga i-sponsor sa nalalapit nating 30th Church Anniversary para lalo po kayong pagpalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa mga nais mag-sponsor ng, for example po, gusto nyo mag-sponsor ng pang-breaking ng mga beloved choir members, good for 100 packs kunwari. Makipag-ugnayan po kay Sisters Information para hindi po magka-doble-doble. Baka meron din po kasing iba na nagnanasa na ganoon din ang ibigay para mailagay po natin sa kaayusan ang lahat. Everybody say amen! Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. At kung wala naman po tayong nakalimutan at wala nang karagdagan, tayo po mga minamahal ay dumako na po sa ating closing prayer at magpasalamat po tayo sa tagumpay ng banal na gawain ng Diyos sa araw na ito. Narito po ang ating beloved Daddy Melchor Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Mark Noah. Tayo po magsitayo at manalangin sa ating pagwawakas, sa ating pagtatapos. Hallelujah. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito po ang inyong mga anak, dumudulog sa intorong at nagpapasalamat sa matagumpay na banal na gawain sa araw na ito. Salamat, mahal na Panginoon, sa mga buhay na patotoo na aming napakinggan sa aming pinagpalang kapatiran, higit sa lahat sa mga awitin ng aming beloved choir, Finest Generation Choir, na nagsilbing kalakasan ng aming pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. Sa pagbibigay ay siyang susi ng pagpala. Higit sa lahat, sa banal na salita ng Diyos na dinala ng aming mga ngaral, ordained preacher, Freddy Asis, at sa aming pag-uwi, pag-ingatan mo po ang bawat isa amin at yatid po sa aming kanya-kayantihan na ligtas sa mga sakuna at aksidente at taglay namin ang iyong kapangyarihan at pag-ibig. Ito ang samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen. Beloved choirs, wala po munang uuwi. Sa lahat po ng choir members, Adults Choir, Youth Choir, Pioneers Choir, mayroon daw pong meeting para po sa ating 30th Church Anniversary. After the service po ito. Kaya lahat po ng choir, wala po munang uuwi. God bless you so much po, mga minamahal. We love you, the Lord. But our dearest Jesus loves you more and more.